Itinuro ni Senador Chis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod ng umunoy scripted na investigasyon sa mga flood control project. Sabi pa ni Escudero, ginamit ng kongresista ang national budget para itulak ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tinawag naman ni Romualdez na script ng DDS ang mga pahayag ni Escudero na malinaw anyang isinusulong ang personal na ambisyon. Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav! Vicky, tumayo kanina ang ilang minority senators para umalma dun sa itinatakbo ng mga investigasyon sa flood control projects. Ang itinuro nila na scriptwriter umano nito, si dating House Speaker Martin Romualdez. Tumayo sa sesyon kanina si Senador Chis Escudero para sabihing inililihis daw ang investigasyon sa flood control projects mula sa mga tunay na dapat tinutumbok nito. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Sasabihin ko, Martin Romualdez. Puna ni Escudero, mga pangalan ng senador ang binabanggit ng mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee, pero nasaan aniya ang mga kongresista? Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito? Sinigundahan din ni Escudero ang pahayag ni Navotas Representative Toby Chanco na ginamit ni dating House Speaker Martin Romualdez ang national budget para itulak umano noon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan. At sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. Puna pa ni Escudero, nagkataon lang ba, Ginoong Pangulo, na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability, or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? Kaya hiling niya, imbestigahan lahat ng nabanggit na personalidad, hindi yung pinagdidiskitahang mga senador lang. At dapat kasama dito si Martin Romualdez. Habang nagsasalita kanina si Escudero, ay nasa session hall si Vice President Sara Duterte at nakikinig. Sagot naman ni Romualdez, hindi expose, kundi isang DDS script ang talumpati ni Escudero. Imbes na magpaliwanag, nanisi raw ang senador. Malinaw raw na para ito isulong ang kanyang personal na ambisyon at pumosisyon bilang kaalyado ng Vice Presidente sa 2028. Patuloy raw makikipagtulungan si Romualdez sa lahat ng patas na investigasyon. Hinihinga namin ng pahayag dito si Escudero. Sa gitna naman ng mga kwestiyon sa kredibilidad, ipinagtanggol ni Senador Rodante Marcoleta si Orly Guteza, ang testigong kanyang iniharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Maski ang mag-asawang Diskaya nga raw, itinuro na si Romualdez. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit, nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yon. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Kwenesyon din ni Marcoleta kung bakit pagkatapos basahin ang kanilang affidavit sa Senado ay hinahayaang dalhin agad sa Department of Justice ang mga testigo bago pa sila matanong ng mga senador. Tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang pag-iimbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee?
Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Nasaan na po ang separation of powers? Vicky, bago naman yung sesyon kanina ay nakipag-meeting si Vice President Sara Duterte sa ilang minority senators, kabilang na sina Escudero at Marcoleta. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.